Happy Family Day, Sunday to all of you. Magandang mapagpalang linggo ng pamilya sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ang banal na mag-anak ni Jose, Maria at Jesus. Hindi po kaduda-duda na ang pamilya ni Maria, Jose at Jesus ay banal, sapagkat si Maria at Jose ginampanan nila ang tungkulin bilang mga tunay na magulang. Ipinaramdam nila ni Maria at Jose ang pagmamahal nila kay Jesus. Kaya po, tunay nga na banal ang pamilyang ito. Si Jose naman, minahal niya si Maria. Kung titingnan natin ang mga pagbasa nung nakaraan pang mga linggo at araw, nakita natin ang pagmamahal ni Jose kay Maria. At ganun din si Maria, siya'y nagpasakop kay Jose. Sumunod siya, minahal niya si Jose. At hindi lang yun, si Jesus, siya'y masunurin, naging masunurin kay Maria at Jose. Yan ang pamilya ni Maria, Jose at Jesus. Kaya tinatawag itong banal na pamilya, banal na mag-anak. Kaya po, itong pamilyang ito ay dapat nating tularan. Lahat tayo ay may pamilya. Huwag mong sabihin na wala kang pamilya. Saan ka galing? Baka sa ibang planeta kapag walang pamilya. Sa Jesus nga na Diyos, nagpabilang sa isang pamilya. Meron siyang pamilya. At sana ganun din tayo, angkinin natin na meron tayong pamilya. Pamilya na banal. Yan ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Kaya po mga kapatid, sana'y mahalin natin ang ating pamilya at tularan ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose upang mapabanal palalo ang ating pamilya. Ano ang mga aral na matutunan natin sa mga pagbasa ngayon? Sa Ebanghelyo, ano bang ginawa ni Maria at Jose bilang mga magulang? Una, dinala nila si Jesus sa templo. Hindi ba yan ang pangako ng mga magulang nung yung pinabinyagan nyo ang mga anak? Na palakihin, na may pananampalataya at pagmamahal sa Diyos ang inyong mga anak. Ganon din ang ginawa ni Maria at Jose. Hindi ko lang alam ngayon kasi pandemya, hindi naman pwede dalhin ng mga bata, 15 years old pababa. Hindi ko lang alam kung nag-online mass ba ang mga mama kasama yung mga bata. Sana'y huwag niyong kalimutan po iyon. Yan ay tungkulin ng mga magulang. Yan kaya tularan po natin si Maria at Jose. Huwag niyo pong kalimutan yan. Napakahalaga po yan. Mahirap pong lumaki yung mga bata na kulang sa pananampalataya sa Panginoon. Paano magsisimba yung mga bata, manalangin kapag si mama at papa hindi din nagdarasal? Ganon din ang anak, no? Lumaki na hindi nagsisimba kasi si mama at papa ay hindi ginampanan ang pagiging magulang, nangunguna sa pagdadasal. Kaya po, pakiusap po sa mga magulang, turuan niyo po at ipakita sa inyong mga anak kung paano mamuhay na may pananampalataya. Upang sa ganon ang inyong mga anak ay lumaki na may pananampalataya at takot sa Diyos. Mga magulang, sa unang pagbasa, may matutunan po tayo sa unang pagbasa. Sabi dito, mula sa aklat ni Sirach, lalaki, mga magulang, mahalin niyo po ang inyong mga anak. Paulit-ulit ko po itong sinasabi. Iparamdam nyo sa inyong mga anak ang pagmamahal. Mahirap po na lumaki po yung anak nyo na kulang sa pagmamahal. Kaya may sinasabi tayong kulang sa pansin. Bakit? Kulang ang pagmamahal na ibinigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Marami po yan. Maraming mga anak ngayon, mga bata, na uhaw sa pagmamahal ng kanilang mga magulang.
Kaya po, mga magulang, ang pakiusap ko po, ipadama niyo ang pagmamahal sa inyong mga anak. Simpleng kumustahan lang, anak, kumusta ka na? Di ba pagmamahal yan? Kumusta ka na, anak? Anong pakiramdam mo? Simpleng ganun lang po. Kung hindi ka nasanay sa ganun nung ika'y bata pa, gawin mo na upang maramdaman ang pagmamahal ng isang magulang. Dahil sa paglaki nila, dadalhin po lang nila iyon at ibahagi nila kapag sila'y mayroon na ding pamilya. Mahalin niyo po ang inyong mga anak. Sa ikalawang pagbasa, mga magulang, huwag niyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak. Baka mahinaan sila ng loob. Meron kasing mga tatay, nanay na sobrang stricto. Okay namang maging magalit, no? Pero wag naman sana yung labis-labis na parang martial law or beyond martial law, no? Iparamdam niyo po ang pagiging nanay at tatay. Hindi po yung parang batas militar ang pamaraan, no? Sana po maramdaman po iyan ng mga anak, no? Idisiplina, no? Hindi yung disiplinang walang pagmamahal, disiplina na may pagmamahal. Mga magulang, ito pa po, mahalin mo ang iyong asawa. Lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. At huwag ka nang maghanap ng iba. Ibigin mo. Yan ang utos ng Panginoon sa iyo. Ikaw ay nangako na mahalin mo ang iyong asawa at huwag mo siyang saktan. Mahirap po yan kapag nakikita ng mga anak na binubugbog yung mama, sinasaktan ng papa. Mahirap po yan. Siguro sa tingin ng mga magulang, okay lang sa mga bata, pero dala-dala nila yung sakit. Ganito pala ang pamilya, nagsasakitan. Dapat hindi yan makita ng mga anak. Kung kapag kayo nag-aaway, sa kwarto na lang. Kung hindi talaga maiwasan, huwag niyong ipakita sa inyong mga anak. Dahil kapag sila'y lalaki, madadala po yung galit at sakit. At kapag yan nadadala, mahirap po yan tanggalin. I tell you. Mawala din yan, pero mahirap. Dahil nung bata pa sila, palagi nila nakikita si mama sinasaktan. O si mama, maraming sinasabi kay papa. O ganon. Either or lang yan. Kaya po, mga magulang, magmahalan kayo. Ipakita niyo po kung ano ang tunay na pagmamahal bilang mag-asawa. Yan ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mahalin ang inyong asawa. Mga babae, sabi naman dito, sabi ni San Pablo, pasakop kayo sa inyong asawa. Hindi ibig sabihin na under ka ng iyong asawa. Ibig sabihin, pasakop ka sa pagmamahal ng iyong asawa. Katulad ni Maria, sinunod niya si Jose. Siya'y naging faithful kay Jose. Sana ganun din ang babae. Kung alam mong pagod ang iyong asawa, galing sa trabaho, oh, mahal, kumusta? Ganun lang, mga simpleng bagay, kumustahan. Nung parang girlfriend at boyfriend pa kayo noon. Very sweet. Mga kapatid, ito po yun sa mga magulang. Sa mabuting balita, nasabi ko na kanina, nadalhin niyo po ang inyong mga anak sa simbahan. Ngayon po, mga anak, dadako po tayo sa mga anak. Igalang ninyo ang inyong mga magulang. Yun po ang sabi sa unang pagbasa. Mga anak, igalang niyo po. Kung minahal kayo, kung ipinakita sa inyo ang pagmamahal ng iyong magulang, ganun din po ang iyong gawin sa inyong mga magulang. Iparamdam mo na mahal mo din ang iyong pamilya, ang iyong mga magulang. Yan po ay sabi ng unang pagbasa, kapag ginawa mo yan, binayaran mo na ang iyong kasalanan. At kapag pinangaralan mo ang iyong ina, para kang nag-iimpok ng kayamanan. Yan ang sabi ng unang pagbasa. Kaya mga anak, mahalin niyo po ang inyong mga magulang. Hindi po perfect ang ating mga magulang. Meron po din silang kahinaan. Kaya intindihin po sana natin. Hindi yan anghel. Yan ay tao na may kahinaan din.
Kaya mahalin natin sila kahit sila'y nagkukulang. Alam ko po na maraming magulang na may kahinaan at minsan ang expectation ng mga anak ay hindi nila makuha. Sana hindi kayo mawalan ng pag-asa na mahalin ang inyong mga magulang. Ito pa ang sinabi ng unang pagbasa. Alagaan ninyo ang inyong mga magulang kapag sila'y matanda na. Maraming mga matatanda ng magulang na nag-iisa. Hindi ko alam kung yung iniwan ba sila o wala na bang nagmamahal sa kanila. Meron man naman siguro. Sana naman mga anak, bigyan mo ng panahon na dalawin ang inyong mga tanay at tatay. Kung hindi man makadalaw kasi malayo, dahil lalo na kapag pandemya, magpag-text lang naman, tumawag, Nay, kumusta na po kayo? Yan ay isang pagmamahal natin sa ating mga magulang. Pangatlo, yung sinasabi ko po, ayun po yung pamilya na may papa, mama at anak. How about yung mga single mom, single dad? Saludo po ako sa inyo. Dahil ginampanan niyo po ang pagiging nanay at tatay sa inyong mga anak. Masasabi mo bang hindi pamilya yan? Pamilya po yan. Kahit walang papa, nakasama. Nag-iisang binubuhay ang anak. Kaya po, malaki ang inyong responsibilidad. Kasi kayo ay nanay at tatay. At sana pagsumikapan niyo pa rin na iparamdam sa iyong anak na may pagmamahal upang sa ganon ang anak na ito ay lumaki ng punong-puno ng pagmamahal. Ganon din sa mga papa. Ganon din sa mga lola at lolo na imbis na magulang ang mag-alaga, sila na ang nag-alaga sa apo na nila kasi iniwan ng mga magulang. Salamat din po sa inyo. Ako po ay galing sa broken family. Pinalaki ako ng lola at lola. At ako'y nagpasalamat sa kanila. Dahil ipinaramdam nila ang pagmamahal sa akin. Kahit nang ako'y lumaki, hanap-hanap ko yung mga magulang, pero buti na lang, nandyan yung lola at lola ko. Salamat po sa inyo, mga lola at lolo, na sinalo ang pagpapatnubay sa mga anak. Mga anak, sana'y mapatawad na din niyo po ang inyong mga magulang kapag sila'y nakasakit sa iyo. Huwag niyong kalimutan, ang pagpapatawad ay isang paggalang sa mga magulang. Hindi po perpekto ang ating mga magulang. Meron din silang mga isyu sa buhay. Kaya kung ngayon ay hindi mo pa nakapagpatawad sa iyong mga magulang, patawarin niyo na po. Huwag niyong antayin na mawala sila at sabihin doon sa sementeryo, I forgive you. Tell them when they are alive. Upang sa ganon, itong sinasabing banal na pamilya ay tunay nga na banal dito sa mundong ito. Mabuhay tayo na may dangal, mabuhay tayo na isang pamilya. Dahil kapag ang pamilya ay dysfunctional, at kapag ang pamilya ay hindi nagmamahalan, ganon din sa isang komunidad. Nagre-reflect po yan kung anong pakikutungo natin sa kapwa, sa labas ng ating tahanan, sa simbahan, sa komunidad. Kaya po itong pamilya ay napakahalaga. Kaya po, ito ay mahalaga para sa atin. Kaya po, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Pamilya tayo. Simbahan, isang komunidad, isang pamilya. Kaya po, ipagdasal natin na sana mahalin natin, angkinin natin ang ating pamilya. Huwag nating sabihin na wala akong pamilya kasi iniwan ako ni mama at papa. Meron po kayong pamilya. Dahil ang Diyos bumaba at nagpabilang sa isang pamilya ni Maria at Jose. Amen.